Kung ikaw hindi mo na-attract yung mga magagandang bagay sa buhay, laging na-attract mo toxic relationships, panoorin mo to. What's up guys? This is Tio Bray, ang host ng Do You Think, kung saan ang podcast na about self-improvement. At kung ikaw naman gusto mong lumevel up sa buhay mo, mapababae, mapalalaki, manood ka dito. Minsan, hindi ka naman galit, pero ang init ng ulo mo. Hindi ka naman malungkot, pero ayaw mong gumalaw. Eto kasi yan. Baka may sugat ka, pero hindi mo lang alam kung nasaan. So dito sa episode na to, alamin natin kung paano mag-identify kung saan tayo sugatan para ma-heal natin ito and then we can perform at our highest potential. Ang hirap kasi maghilom ng sugat na hindi mo pa kilala. Hindi mo alam kung saan ang galing, hindi mo alam kung bakit ka ganun, hindi mo rin alam kung bakit paulit-ulit yun nangyayari sa buhay mo, hindi mo rin alam bakit paulit-ulit din na-attract mo na partner or mga tao sa paligid mo ay mga ganitong tao. So dito malalaman natin. Tanong nyo sa sarili mo, kailan ka ba huling tumahimik para pakinggan ang sarili mo? Hindi para magdesisyon, kundi para mas maintindihan mo yung sarili mo. Dito na pumapasok ngayon yung meditation. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kahit huwag kayong manood nitong podcast ko, huwag kayong mag-read ng kahit na anong books, number 1 is meditation. Pagising mo, ano bang unang ginagawa mo? Pagising mo ba, nagse-cellphone ka kagad? Pag nagse-cellphone ka kasi kagad, parang ganito yung analogy niyan eh. Or nag-email ka, binuksan mo yung laptop mo, kagigising mo pa lang. Kagigising mo pa lang, nagpapasok ka na sa kwarto mo ng 20 na tao. Ganon yung pakiramdam niya. Kung ganon ang pakiramdam mo, pagising mo pa lang, don't expect na maging maganda ang flow ng araw mo. So dito ko pinapasok yung meditation. Sabi nga sa Bible, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Ano ibig sabihin ko nito? Paggising mo, i-seek ye first mo muna yung kingdom of God. Ang kingdom of God, para sa akin, hindi siya nandun. Ang kingdom of God nandito. So knowing na nandito yung kingdom of God, paggising mo, unahin mo muna ang sarili mo. Give 1 hour to yourself. Paggising mo, sit in complete stillness. Ipikit mo yung mata mo. Focus on your breath. Kung may thoughts ka, hayaan mo lang. Okay lang yun. Normal yan. Hayaan mo lang siya nandyan. Eventually, observe mo lang. Because for me, you are not your thoughts. You are just simply energy. You are the one observing your thoughts. Yung boses sa tenga mo, yung boses sa utak mo, hindi ikaw yan. Maaaring ikaw yan, pero that's another version of you. Pero yung totoong ikaw, yung nag-o-observe ng thoughts, yung nakikinig sa thoughts, at yung third person observing the thoughts. Para lang yung may play na nagpe-play dyan, nanonood ka ng TV, hindi ka kasama doon sa senaryo. Nag-o-observe ka lang. Nanonood ka lang as the third person. Ngayon, i-identify natin ano-ano nga ba ang types ng sugat as a tao. Unang-una, karaniwan dyan galing sa pagkabata natin. Or somewhere along the way, while we are growing up, may nangyari sa buhay natin. Unang-una, rejection wounds. Unang-una, ito yung sa mga taong iniwan, binigo, di pinili. Dito pumapasok yung magulang natin. Yung mga taong iniwan ng tatay nila,
feeling nila kasalanan nila. Tinake upon themselves nila yung pag-alis ng tatay nila. Akala nila sila may kasalanan. Yung iniwan ng nanay nila, or maybe nagiwalay yung parents nila, na tinake upon themselves nila na hindi ba ako enough? Hindi ba ako kamahal-mahal kaya nag-iwan sila? Kasalanan ko ba na nag-iwalay yung parents ko? Binlame nila yung sarili nila for the other people's behavior towards them. Gusto ko lang malaman nyo, itong mga sugat na to, hindi nyo yan kasalanan. Hindi porket iniwan kayo ng tatay nyo, hindi na nila kayo mahal. May mga reasons yan. For all we know it, yung tatay at nanay nyo, tingnan nyo silang parang bata na hindi nila nakita yung mga wounds nila at na-project nila sa isa't isa. Kaya kanila iniwan or kaya sila nagiwalay. But what I can guarantee you is your parents love you at their best of their abilities. Kung ano yung kaya nilang ibigay sa'yo at level ng consciousness nila at pagmamahal nila, yun yung binigay nilang love sa'yo. Andyan din naman yung mga nabasted, yung mga paulit-ulit na lang niloloko. Andyan yung feeling mo sa sarili mo, hindi ka enough. Pero one thing about na masasabi ko sa inyo, good news is, it's not about you. It's really about them. Yung mga nag-reject sa'yo, yung mga nanloko sa'yo, they're only projecting wounds na hindi nila nakita sa sarili nila at pinoproject lang nila sa'yo. But it's not about you. So don't blame yourself doon sa nangyari. Neglect wounds. Ito yung mga hindi nakikita. Ito yung mga wallflower. Ito yung mga hindi pinakikinggan. Ito yung mga bata, di ba? Lalo especially sa mga 90s kids dyan, usong-uso yung huwag kang sumali sa usapang matatanda. Huwag kang magsalita, makinig ka lang. Hindi ka dapat sumagot, bawal kang sumagot. Tama naman na bawal tayong sumagot. Pero on the other hand, a negative nito, it's teaching us to neglect ourselves. It's teaching us to not speak our truth. So ako ngayon, yung mga anak ko, tinuturuan ko silang mag-argue sa akin in a positive way. Tinuturuan ko silang i-express yung feelings nila. Safe sila, huwag silang matakot because it's normal. Ito yung shame wounds naman, ito yung pinakamalala. Madami sa atin nabubuhay sa shame. Ito yung mga taong pinahiya. Maaaring pinahiya sa school nila. Pinilit maging ibang tao. Ito yung mga taong sinabing nakakahiya ka naman, dapat ikahiya mo yan. Ito yung, I have nothing against religion, pero ito kasi yung naturo ng religion sa atin eh. That we are not enough. Pagpasok mo ng simbahan, anong unang-una mong nakikita? Nakapako si Jesus Christ. Ever question why kailangan ipakita nakapako siya? Na pwede namang ipakita yung buhay siya. Sige, I'll give you time to reflect. And sabihin mo, i-comment mo yung sagot mo dun sa comment section. Pero para sa akin, eto yan. Nakapako si Jesus Christ because they want you to feel guilt. They want you to feel shame. Na as if namatay si Jesus Christ para sa atin. On one truth, yes, it's true. Namatay siya para sa atin. Nakita nyo na ba yung senaryo na pinatay natin siya? Nakita nyo na ba yun sa ganung light? Na yung kaisa-isang taong magse-save sa atin, pinatay natin. Pero at the end of the day, pinatawad tayo ni Jesus Christ nun. Sinabi nga niya sa Biblia, di ba? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Kasi at that time, bobo naman talaga yung mga tao. Mababa ang consciousness nila. Pero ngayon, si Jesus Christ, yung message niya, never
Si Jesus Christ, never siya ng guilt, never siya ng shame ng tao. In despite pinako natin siya, pinatay natin siya, mahal niya pa rin tayo. Si Jesus Christ is the embodiment of love. Love is just being loved. It's not even conditional or unconditional. Kahit ano ka pa, mahal kita. Ganun ang Diyos na dapat nating sambahin. Dahil ang Diyos, full of wisdom, full of love, full of light. Hindi mo pa nga ginagawa yung kasalanan mo, napatawad ka na niya. Kahit nagagawin mo yung kasalanan, alam na niya yun, tingin mo hindi niya alam yun. Full of wisdom nga siya, napakatalino ng Diyos. Pero ganun pa man, mahal na mahal ka niya. At hinihintay ka lang niyang bumalik ka sa Kanya. Bumalik ka sa sarili mo. Bumalik ka sa kingdom of God. Masculine wounds. Ito yung lalaking pinalaking walang emosyon. Especially sa mga 90s kids. Gusto ko malaman nyo, ina-advocate kong okay lang mag-express ng emotions. Kung lalaki ka, okay lang umiyak. Okay lang sumigaw. Basta wag mo lang i-project sa mga tao sa paligid mo. Sumigaw ka sa unan. Hindi maling mag-express ng wounds. Ito yung mga batang bawal kang umiyak, tumigil ka, wag kang umiyak. Napaglaki natin, we never felt safe expressing our emotions. We never felt na okay lang umiyak. Healthy yun. Kaya kung ikaw lalaki ka, nanonood ka ngayon, okay lang umiyak, bro. Okay lang i-express yung emotions mo. Iiyak mo yan. Kasi nakaka-cancer yan. Magkakasakit ka sa puso niyan. I-release mo yung negative energy. Magkaroon ka ng outlet like gym, like boxing, like martial arts, na mailabas mo yung galit mo, mailabas mo yung emotions mo. Para hindi mo siya mauwi sa bahay mo. Hindi mo siya mauwi sa mga mahal mo sa buhay. Kasi yung mga mahal mo sa buhay, they deserve a better version of you. Yung mga anak mo, yung asawa mo, yung magiging partner mo, yung mga kaibigan mo, they deserve a better version of you. Kaya, i-release mo lahat yan. 10 minutes, 5 minutes, okay ka na. Go back to your center. Go back to your loving self. Go back to the kalmado at mapagmahal na ikaw. Ang sugat ng lalaki, kadalasan kasi tahimik. Pero kung kitang-kita mo sa kilos, ayan na yung mga wounds na hindi mo alam. Gusto ko lang sana mag-share sa inyo ng personal story ko. For the longest time, sa sobrang daming sakit na dinaanan ko sa buhay ko, akala ko I was mentally strong. Akala ko okay na ako. Pero ang dami ko palang triggers tuwing babaeng may umaalis. Tuwing may babaeng magpo-project sa akin ito. Tuwing may mga friends ako na ganito. Sa magulang ko, ang dami kong triggers. Sa kapatid ko. Tuwing di ako pinapansin, dun ko na-realize, hindi sila ang problema eh. May sugat talaga ako na galing sa iniwang bata nung loob ako, dun sa batang ako, na gusto lang naman maglaro. Longing for love. Longing for understanding. Longing for validation ng tatay niya. Wala kang maaayos kung hindi mo ito titingnan. Ngayon, pumunta tayo. How do you identify yung mga hidden pain na ito? Ask yourself, ano yung mga bagay na paulit-ulit ko nang dinadasal pero feeling ko hindi pinakikinggan? Tingnan mo din kanino ka laging triggered at bakit. Anong story sa buhay ko yung pinipilit kong limutin? Kapag may pattern na bumabalik, may sugat na hindi pa hilom. So, paano nga ba tayo maghihilom dito sa mga sugat na to? Unang-una, name the wound. Alamin mo kung saan galing yung wound, yung diniscuss ko kanina. Diba?
Hindi ka mahina pag hinamin mo itong wound na to. Pangalawa, dito madaming nagfe-fail. Allow yourself to feel. Stop intellectualizing it. It is what it is. Madaming tao, they avoid the pain. When I say avoid the pain, anong ginagawa nila? They go to clubs. They tolerate behavior kahit na hindi nila trip yung taong to. Pag nasa bahay sila, hindi sila masayang mag-isa. Ito yung mga taong tinatakasan yung emotions nila. Always remember, men, pain demands to be felt. Pag hindi mo finil yan, hahalo yan sa behavior mo. You have to feel the pain para ma-heal mo yan. Kailangan mo yang yakapin. Kailangan mong i-face yung reality. Ang daming taong puro sila inom, puro sila gimmick, puro sila computer games, ayaw nilang mag-face yung silence, ayaw nilang i-face yung emotions sila. Nagugulat sila. 10 years na, ganun pa rin sila. Umiinom pa rin sila. In pain pa rin sila. Triggered pa rin sila. Pangatlo, you have to speak to the younger version of yourself. An exercise na tip na mabibigay ko sa inyo is face the mirror. Pabatain mo yung sarili mo, pinakabata, as 4 years old. Kausapin mo siya. I-assure mo siya na okay ka lang. Pasalamatan mo siya. At higit sa lahat, patawarin mo siya at mag-sorry ka sa kanya kasi hindi ka nandun para sa kanya. Nakalimutan mo siya for the longest time. Yakapin mo yung sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, from now on, state your name. From now on, Brian, ikaw ang uunahin ko bago sila. Hindi mo kailangan ng closure sa taong nanakit sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin yung katotohanan sa sarili mo. If you want to dive deeper into this topic, at gusto mo maghilom talaga, at gusto mo ng personal na coaching, I offer one-on-one coaching. Hindi po ito libre, may energy exchange po ito. Pero kung talagang seryoso ka, available po ito, mag-email ka lang sa tiobrightv@gmail.com. Gagawin natin ito online via Google Meet. 1.5 hour po tayong mag-uusap. At sisiguraduhin ko po sa inyong kahit papaano ma-lighten or ma-enlighten kayo dun sa mga unhealed versions ng sarili ninyo. Ngayon, after dun sa mga sinabi kong wounds, kung hindi mo alam kung saan ka sugatan, huwag kang mapahiya. Hanapin mo lang kung saan. Kasi sa paghahanap mo, doon nagsisimula yung healing. Ngayon, do you think, alam mo ba yung childhood wounds mo? I-comment mo below kung saan ka kailangan maghilom at kung ano ka. And itatry kong mag-reply doon sa comment mo. And kung nagustuhan mo naman itong episode na to, share mo to sa kapatid natin na babae or lalaki who's quietly struggling. Anong sugat ang hindi mo pa nahaharap? So, kung nagustuhan mo yung episode na to, nag-provide naman ako ng value sa'yo, tulungan mo akong mag 100k subscribers by December by subscribing to this channel, by liking and commenting, and also follow me on Spotify kasi available din ito, mapapakinggan nyo din ito sa kotse. Again, maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. Ito nga pala ang paborito nyong Tio, si Tio Bry. Maraming salamat.